Magandang araw sa lahat. Bago ang lahat, nais ko munang malaman nyo ang aking pangalan. So ako si Binibining Aubrey Joy Sumampong, ang inyong taga-ulat at guro sa Araling Panlipunan. So bago ang lahat, inanyahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. So Jasmine, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Amen. So magandang araw sa lahat. Bago kayo umupo, meron akong inhandang video clip para sa ating pamukhaw sigla. So nais ko ang lahat na ibigay ang kanilang partisipasyon para sa ating pamukhaw sigla. Okay, so maraming salamat. Maaari na kayong umupo. So batid ko na kayo ay napukaw sa ating pamukhaw sigla. So class monitor, maaari ko bang malaman kung sino ang lumibat sa klase ngayong umaga? Okay, magaling. So, bigyan natin ng masigabong palakpakan ng ating sarili kasi walang lumiban sa araw ito. So ngayon, ano dapat ang gagawin kung ang guro ay andito sa harapan? So Miss Erica, tama, itaas ang kanang kamay pag gustong sumagot. So Miss Gabriel, tama, upo ng maayos. Mr. Ralph, tama, huwag makipagkausap sa katabi. Nais ko bang maasahan sa inyo lahat yon? Okay. So kahapon, pinag-usapan natin ang patungkol sa katangiang pisikal ng Asya. So para sa pagbabalik-aral, ano nga ba ang mga katangiang pisikal ng Asya at saan itong makikita? So maaari nyo ba itaasan yung kamay? Okay, Miss Sarah. Tumpak. So ito ay ang katangiang pisikal ng Hilagang Asya, katangiang pisikal ng Kanlurang Asya, katangiang pisikal ng Timog Asya, katangiang pisikal ng Silangang Asya, at katangiang pisikal ng Timog Silangang Asya. So, sa iyong palagay, mahalaga ba ito sa ating buhay? Okay. So ngayon, meron akong inihandang mga larawan sa harapan. So ito, ano ang masasabi at ano ang masasabi nyo dito? Okay, Miss, ano nga ba ulit yung pangalan mo? Okay, Miss Trina. Tama, ito ay ang tubig. So kung maririnig nyo ang tubig, or karagatan, ano-ano ang makikita nyo doon? Okay, tama. Mga isda, mga corals, at iba pa. Sa pangalawang larawan, ano ang makikita nyo dito? Hey, Miss Erica? Tama, ito yung mga punong kahoy. So, base sa inyong nakikita, saan ito makikita? So, ang mga ito ay makikita sa kagubatan. Tama. So, sa pangatlong larawan, familiar ba ito sa lahat? Okay, so ito ay ang Chocolate Hills na makikita sa Bohol. Sa panghuling larawan, ito ay ang so ito ay ang mga Yamang minerals. So base sa mga larawan na inyong nakita dito sa harapan, meron na ba kayong idea kung patungkol saan ang ating tatalakayin ngayong umaga? Okay, magaling!
So, ang pangalawa ay ang yamang kagubatan. So, ang yamang gubat ay isang mahalagang bahagi ng kalikasan na may malalim na kahulugan para sa ating kalusugan at kalikasan. So, dito, ang nanirahan dito ay ang mga langgam, tigre, uso, at iba pa. So, sa pangatlo ay ang yamang lupa. Ang mga anyong lupa at mga yamang nakukuha mula dito ay tulad ng kabundukan, kapatagan, lambak at iba pa. So dito, maaari kayong magtanim ng mga gulay para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At ang pang-apat ay ang yamang mineral. Ito ay ang mga bagay na namimina at nakuha mula dito sa ilalim ng lupa tulad ng ginto, pilak, diamante, marble at nickel. Kita na ba ang lahat para sa panibagong gawain? Para sa ating panibagong gawain, pagpapakabit ko kayo sa 5 grupo. Ang bawat grupo ay magsasagawa ng pag-iulat patungkol sa likas na yaman na magdidika sa Asya gamit ang graphical exercise. Pagkatapos ng 10 minuto, pipili ang pagkat ng isang taga-ulat at babasahin ang mga naitala sa harap ng klase. Ang bawat taga-ulat ay bibigyan lamang ng 3 puntos. Ang unang pangkat ay para sa Hilagang Asya. Ang ikalawang pangkat naman ay para sa Timog Asya. Ang ikatlong pangkat naman ay para sa Silangang Asya. At ang ikaapat na pangkat ay para sa Kanlurang Asya. At ang ikalimang pangkat ay para sa Timog Silangang Asya. Para sa kamantayan ng ating pag-uulat, para sa inila naman, bibigyan ko kayo ng 3 puntos kung lahat ng mga naitalang mga ligas na yaman ay nabibilang sa ibang naibigan natin. Pangalawang punto naman, 2 punto naman, kung may mga naitalang ligas na yaman ay hindi nabibilang sa naibigan natin. At 1 punto naman, kung lahat ng mga naitalang ligas na yaman ay hindi nabibilang sa naibigan natin. Para sa linaw ng pag-uulat, 3 puntos, kung malinaw at maayos ang pag-uulat. 2 puntos, kung kulang sa aspeto ng kalinawan at kaayusan ng pagpag-uulat. At 1 punto, kung hindi malinaw at hindi maayos ang pagkakaulat. Para sa oras, 3 punto, kung sakto sa 3 minuto ang pag-uulat. 2 puntos naman, kung sumobra sa 3 minuto ang pag-ulat na hindi higit sa 1 minuto. At 1 punto naman, kung sumobra sa 3 minuto ang pag-ulat na humigit sa 1 minuto. Para sa kooperasyon, 3 puntos kung nakikita sa lahat ng mga kasapi ng pangkat ang kooperasyon sa gawain. 2 puntos naman kung may mga kasapi ang pangkat na hindi nakikitaan ang kooperasyon sa gawain. At 1 punto kung hindi nakikitaan ang kooperasyon ng mga kasapi ng pangkat. Para sa kabuuan ng presentasyon, 3 puntos, kung ang impormasyon ay mabisa, may papaalam, may papapatid sa mga tagapakinig. 2 puntos naman, kung ang mga impormasyon ay hindi gaano mabisa, na ipaalam, na ipapapatid sa mga tagapakinig. At 1 punto naman, kung ang mga impormasyon ay hindi napapaalam, na ipapapatid na maayos sa mga tagapakinig. Para sa kabuuan ng pag-uulat, ay meron tayong 15 punto. So ngayon, meron akong inihandang 2 pangon dito sa harapan. Sa kahon A, makikita ninyo ay ito ay ang mga likas na yaman. So sa kahon B naman, ito ay ang nakalagay ay ang yamang kagubatan, yamang lupa, yamang tubig at yamang mineral. So ang gagawin ninyo ay ilalagay nyo ang mga salita sa kahon B kung saan ito nabibilang. So halimbawa, ang isda, so saan ito nabibilang? Ilagay nyo ito kung ito ay sa yamang kagubatan, yamang lupa, yamang tubig o yamang mineral. So ngayon, bibigyan ko lang kayo ng 10 minuto para sa sagot. At ibigay ang papel sa harap. Okay.
Okay, so tapos na sa 10 minuto, nais ko na kukunin ang inyong mga papel sa harapan. So, ipasa ang papel sa harapan ng walang ingay. Okay, salamat. So, batay sa inyong gawain, so bakit natin kailangan malaman ang mga kahalagahan na ito sa ating buhay? So, bakit niyo ba sagutin? Yes, sir, Mr. Ivan? Tumpak. So, kinakailangan natin itong malaman sapagkat dito tayo kumukuha kung paano natin mapapanatili. Dito tayo kumukuha ng leksyon kung paano natin mapapanatili ang kalinisan ng ating mga likas na yaman. Okay, so para sa ating pagtataya, kumuha kayo ng isang apat na papel at babasahin ko lamang ang tanong sa pangalawang beses. So, isulat lamang ang titik ng tamang sagot. So, number 1. Ano ang yamang likas na nabibilang ang mga isda at corals? A. Yamang tubig. B. Yamang lupa. At C. Yamang kagubatan. So, ano ang yamang likas na nabibilang ang mga isda at corals? A. Yamang tubig. B. Yamang lupa. At C. Yamang kagubatan. Okay, so pangalawang tanong. Ito ay ang halimbawa nito ay ang bulkan at ang chocolate hills. So A. Yamang tubig. B. Yamang lupa. C. Yamang kagubatan. So ang halimbawa nito ay ang bulkan at chocolate hills. A. Yamang tubig. B. Yamang lupa. At C. Yamang kagubatan. Stop sa sir. Okay, so para sa pangatlong katanungan, sa ilang bahagi ba nahati ang likas na yaman sa Asya patay sa ating tinalakay ngayong umaga? So, A. Isa. B. Tatlo. At C. Apat. So, sa ilang bahagi nahati ang likas na yaman sa Asya batay sa ating tinalakay? A. Isa. B. Dalawa. At hindi. B. Tatlo. At C. Apat. Okay. So, ngayon, magbalitan ng papel sa katabi. Okay, so number 1. Ano ang sagot? Ito ang yamang likas na nabibilang ang mga isda at corals. Okay, Mr. Lohan. Tama, ito ay ang yamang tubig. So, number 2. Ang halimbawa nito ay ang bulkan at chocolate hills. So, saan ito makikita? Mr. Dos? Tama, ito ay ang yamang lupa. So, number 3. Sa ilang bahagi nahahati ang likas na yaman sa Asya patay sa ating tinalakay. So, Miss Gabriel? Tama, ito ay nahahati sa 4. So, letter C. So, maaari nyo na pasa ang inyong papel sa harapan na walang ingay. Stop. Okay, so para sa ating takdang aralin, sa isang long bond paper, gumuhit ng yamang likas na matatagpuan sa inyong lugar at ipaliwanag ang kahalagahan nito sa inyong pamilya. Sa inyong pamilya at lipunan. So bukas, kukunin ko ulit ang inyong takdang aralin at bibigyan mo kayo ng mga puntos batay sa inyong iginuhit. So, yun lamang at maaari na kayong